Sana lang. Ayun na. Yung... Ulitin nyo. Noong 1966, 66 ba siya? Iwan. 66 ba ikaw o 67? Si Joel 68 eh. 66 nga yata. Bago ka pinanganak, in-examine ako kasi 2 taon na, hindi pa ako nagkakaanak. Tapos ngayon, nung ma-examine, ang papa mo, hindi fertile. Kaya sabi, kung magko-contact, kailangan nakainom ng konting... Paano in-examine? Nakapagsiat ng konting alak. Tapos noon, di nag-ano nga ginagawa namin. Tapos, nung nagbuntis ako, nakunan naman ako. Kaya sabi ng ninong mong doktor na magbakasyon ako. Kaya nagbakasyon ako sa Laguna, doon sa trabaho niya. Ngayon, nung nagbakasyon ako, ayun nga, nakaramdam ako naglilihi. Ang kinakain ko, langka at saka buko. Kaya maputi ka. Gusto ko yun. Pagka merong mga trabahador, nagdadala doon, galing sa bundok. Nung nung makadalawang buwan na, bumalik na ako ulit sa trabaho. Tuloy-tuloy na. Yun ang Tapos naman, nung ako naman malapit ng mga anak, January 11. Ngayon sabi ni doktor, lalagyan daw ako pampahilab. Buhay pa ang lola sa inyang noon. Sabi, ba't lalagyan ka ng pampahilab? Lalabas yan pag talagang oras na. Sabi niya, pagka umaga, maglalakad ka na maglalakad. Sabi niya gano'n. Tapos nung nung February 13, yun, sumakit na nga ang tiyan ko. Diyan pa sila nakatira sa tambo, sa tapat ni Dr. Mariano. Kaya, doon kita ipinanganak. Ang nano doon, Lola Maria, Ate Ben, tsaka si Chachay mo. Ang papa mo naman, nagsimba sa dyan sa St. Joseph sa Tambo. Ando doon siya. Tapos ipinanganak kita, 6:30 ng umaga at 13. Tapos yung sabi ng Lola Maria, Dr. Santos, yung ninong mo, bago pa ako manganak, kay lalaki, kay babae, ikaw ang ninong niyan. Kaya kaya siya ang ginawang ninong. Tsaka yung kamag-anak ko namatay na yon, Gatchalian. Si Herminia, si Minyang, yun ang ginawang katambal. Doon ka bininyagan sa sa malapit sa Malacanang na simbahan. Kasi hindi siya pwede sa umaga, kundi sa hapon ng binyag. Yung sabay na kumpel. San Miguel Church. Doon ka bininyaga, sabay na ang kumpel. Tapos, ang bata pa niya, kinumpilan na? Oo, kasi nga, pag doon ka nagpabinyak, pwede na kumpel. Tapos, tapos tumuloy tayo sa restaurant, doon kumain. Yan ang istorya noon.